pag-usapan natin itong tungkol sa um, yung pag-transmit, no? Nasaan na ba ngayon na nasaan na ngayon ang pagboboto, yung impeachment? Bali na i-refer na from Committee on Justice sa Committee on Rules ng House at sa Lunes pwede nang pagdebatihan ito sa House Plenary. Doon na magkakaalaman kung makukuha nila yung 1/3 vote ng buong Kamara. Magtatagal kaya? Magkakaroon kaya ng mga delaying tactics yan? Ako, siguradong may mga poporma pa dyan sa podium, magsasalita, pipiliting i-delay. Pero kung nakuha na nila ang at least 103 votes, inevitable na. Meron na bang tali ngayon kung nakakailan na sila? May mga nagsasabi na nakuha na eh. Nakuha At the na. very minimum, yes. Oo. In fact, 103 is required. Yes. I think somebody was saying there is already like 150. Or 106 pala, dahil Oo. 318. 1/3 is 106. Ayun, okay. So, anyway, kami po ay nagmimiron lang. Yung nakakaalam po talaga ng mga maaaring mangyari. Kasama po natin ngayon ang isa sa mga pinaka-prominenteng intelektual, sir ha, intelektual sa political landscape ng bansa na naging lingkod bayan natin sa mga dekadang dumaan, former Senate President at veteran lawmaker, Franklin Drilon. Hello po, welcome sa Memo. Good morning, Corina. Thank you for Yes. inviting me this morning. My Opo. first time. Your first time? Yes, yes. Well, we're only on our third day. Oh, We heard hi. yes. Yeah, welcome sir. Good Thank morning, you for coming. Good Welcome morning. po. Okay, maaga rin po kayo gumising. Maaga, medyo may edad na tayo, kaya kakunti na lang ang oras sa tulog. Sir, hindi daw totoo yan. You still have to have 8 hours, Okay, yes. regardless of age. I have no problem sleeping. Okay. Yeah. It's the waking up, ano? Sabi nila, mas maganda daw yung mas maraming gising kesa yung hindi ka na gumising. Ano ba yun? Paano nga ba yun? Kung hindi ka magising sa alarm, tawagin mo na yung doktor. Correct. Okay. Is it normal? Is it normal that Filipinos are just, or the news people maybe, or the political class, na mahilig pong magmarites, magchismisan tungkol sa sino kaya ang susunod, sino kaya ang susunod. But anyway, let's talk. And thereby, they're very interested with the impeachment process dahil nga VP Sara is a front runner. Well, sabi nga nila, mamaya pag-usapan natin, neck and neck na sila ni Raffy Tulfo sa isang exclusive survey. So sir, ganun po ba talaga? Even during your time, talagang ayaw maghintay ng tao? Well, hindi lang po dito sa atin. Kahit saan po tayo pumunta, I am sure maaga pa lang, 2 taon pa lang, pinag-uusapan na. Sa Amerika, pinag-uusapan na ngayon. And yet their elections is 3 years Ay, from now. oo. Kaya pinag-uusapan ngayon dahil yan ang buhay ng ating mga kababayan, yung kanilang involvement doon sa proseso ng halalan. I think lalo na kung may problema, no? Alam mo yung maraming protesta, like some say they can't wait na mapalitan ang leader nila dahil may problema. Eh dito tayo may problema din. Kaya siguro hindi naasikaso ang governance kasi puro eleksyon ang nasa isip ng mga politiko. Eleksyon at saka pagpatay ng sunog sa dami ng mga lumalabas. Hindi po ba, no, Senator? Tama po yan. Ngunit hindi naman masamang pag-uusapan kung sinong susunod at ihalal na Pangulo ng ating bansa o mga opisyal ng ating pamahalaan. Dahil sa dyan po dyan ang buhay ng karamihan sa atin, doon nakasalalay. Correct. Kaya hindi masama po na pag-uusapan Ayun. ang ganong klase mga issue. O baka dahil ang mga Pilipino mahilig lang tumaya sa sabong. Hindi lang po tayo. Hindi ba? Ibang bansa sigurado ako, Corina, na ang halalan ay isang topic na pinag-uusapan maaga pa. Okay. So, historically, Senator, nagtatagal po ba sa plenaryo yung botohan for an impeachment? Sa aking nakikita sa 2 beses na nagkaroon ng impeachment, hindi naman matagal dahilan sa ito'y prosesong politikal. Pag tumagal, ibig sabihin, walang lakas ang Pangulo. Mahina po ang Pangulo kung siya po ay interesado sa proseso ng impeachment at hindi po niya magagawa na agad manilitis ang kaso. Kasi iyan po ang ating impeachment ay isang paraan na hinihiling natin ang panagot ng isang impeachable official sa mga
offenses or sa mga pagkakukulang na kanyang hinaharap. Kaya, depende po sa akin po, mabilis man, kailangan kung nasa kapangyarihan ka at talagang May hawak ka may sa hawak tao. ka, ituloy mo na para po matapos na. Ayun, diretso magsalita si Senator, ha? Sabi ko sa iyo eh. Wala nang paligoy-ligoy. Anong pakialam namin sa ebidensya? Kung hawak mo ang mga congressman at malakas pa rin ang kapit mo sa mga politiko, eh mapapadali yan, ano man ang ebidensya o wala. Oo. Hindi Dahil ba, yan, no? Corina, is a political process. It is. Hindi Yes. po yan kagaya sa husgado na kailangan marunong ka tumingin kung ano mas mabigat na ebidensya. Yan po, ang impeachment process ay political in nature. Ibig sabihin, ang konsyensya ng mga mambabatas ang siyang tinitingnan kung ano ang kanilang boto. Ayun. So sa isang impeachment, sir, hindi totoong walang pakialam ang presidente. As they say in English, tell that to the Marines. Ah. Dalawang beses po ako nag-senator judge. At wala pong masama kung makialam ang Pangulo dahil sa iyan po ay prosesong political. Masama pag makialam ang Pangulo sa husgado, ngunit hindi masama kung makialamang ang Pangulo sa isang impeachment process. Correct. Of course, ang ebidensya ay tinitingnan din. Ngunit at the end of the day, ay ang konsyensya mo ang titingnan mo. Dahil sa Corina, Willard, hindi naman abogado mo yan eh. Ang karamihan, hindi abogado. Kaya they cannot appreciate, hindi po nila natitingnan ang ebidensya kagaya ng isang huwes o Correct. ng isang abogado. And those are two different branches of government. Tama po yan. Oo. Okay. So, hindi magtatagal ang prediksyon ni Senator. Eh, paano naman yung nagbabaha na daw ang pera? Yan po ba ay... Senator, Ay, kasama usapang na. totoo lang, ha? Ano ba Kasama. talaga? Meron kaya talagang bumabahang pera dyan? Alam mo ko rin na bilang isang abogado, ako po'y base ang aking mga opinion kung ano po yung ebidensyang iharap. Alam mo yung mga maraming perang namibigay, eh yan po ay usaping araw-araw at wala namang ebidensya na hinaharap. Ngayon, pag mayroong ebidensya, kagaya nung flood control scam, yun, ibang usapan yun. Yun talagang hindi mo na kayang itanggi, ano? Yes, opo. Oo, at kapag kumampi ka sa mga contractor, ikaw naman ang hindi na maboboto ulit. Oo. Tama po yan, mayroon kang problema pag sasabihin mong tama yung nangyari. Okay. House rules in the Senate. Ano ba ang... Yung ginawa yung sinasabi ni Congressman Marcoleta doon kay Ping Lacson, di ba sabi niya, I find it irregular na ayaw ni Senador Ping na pasalitain si Congressman Senador Marcoleta. Okay. Dalawang bagay. Unang-una ko rin na yung privilege speech ni Senator Lacson ay hindi po kasama sa impeachment yun. In fact, it covers a completely different issue. And yan po ay ang flood control mess. Pangalawa, doon po sa ayaw sagutin o ayaw sagutin ni Senator Lacson yung mga tanong na ibig ilabas ni Marcoleta, yan po ay kasama sa pribilehiyo ng isang mambabatas. Yan po ay recognized kahit saan ka pumunta na kongreso. Yan po ang tinatawag nating privilege na hindi mo po pwedeng ibaliwala. Dahilan sa pagtutumayo ang isang mambabatas, ibig sabihin, siyang nare-recognize. Kaya ang unang tanungin mo in parliamentary scenarios is, ikaw ba'y papayag na tanungin? Ikaw ba'y papayag na sumagot? At pribilehiyo po yan ng mambabatas na kung saan siyang may ang recognized na sabihin, oo, hindi. Wala pong masama doon. Ayun. Wala pong irregular doon. So dapat yata ang nangyari, noong tumanggi na si Senador Ping, nanahimik na lang si Huwag nang Senador. ipilit. Huwag nang ipilit kasi may comment pa siya eh. Kasama lahat yun. Kasama na lahat yun. Ang ibig lang sabihin doon, kailangan Senator Lacson, pananagutan mo yung ayaw mo ang sagutin. Right. They say, yan po ay accepted na consequence. Ayun. It is a political exercise and therefore,
parliamentary privilege, and therefore, pagdating po ng halalan, pwede pong gawing issue. Rules on impeachment dyan Yeah. po sa Senado. Ano ba ang issue nila doon? Ano ba yung parati nilang tinatanong? Una-una yung forthwith. How soon is forthwith? Ano bang spelling nun? Oo nga, double H ba? Oo. Ako po hindi sang-ayon doon sa interpretasyon ng Supreme Court. Yung fourth, alam mo, sa aming mga abogado, sa aming tinatawag na statutory construction, ang isang salita ay bibigyan mo ng ordinary meaning. Anong ibig sabihin ng forthwith? Tatlo tayo dito, nakakaalam tayo. Ano bang ibig sabihin ng forthwith? Immediately. Agad-agad. So, agad-agad kailangan. Ay, yan po ang pagkaintindi ng pangkaraniwang mamamayan sa salitang forthwith. Iba-ibang interpretasyon ang binibigay, hindi po ako sang-ayon. Ngunit, nirespeto ko po ang Supreme Court. Yan po ang sinabi nila. At sinabi naman nila doon sa pangalawang resolution na yan po ay nasa diskresyon ng Pangulo ng Senado at hindi namin pakikialaman yon ang sasabihin na ganito ang petsa ng pag-uumpisa. Yan po ay nasa diskresyon ng Pangulo ng Senado at yan po ay hindi namin pakialaman. So, yan po ang sitwasyon natin ngayon. Magkakaroon ng, sinabi naman ni Senate President Soto na as soon as matanggap ng Senado ang impeachment complaint, forthwith, agad-agad kanyang i-set yung hearing. Oo, sinabi yun ni Senator, ni Tito Sen, di ba? Yes. The next day, ang Agad-agad. kanyang, agad-agad. Yes, ngunit paliwanag na natin na hindi ibig sabihin mayroon na kaagad trial kasi may proseso yan eh. Hihingi ng... Ay, sir, Opo. yung proseso na yan, Opo. oo, makakasama pa rin po natin si Senator Franklin Drilon tungkol po sa prosesong yan at maya-maya naman makakasama din natin sa diskusyon former Deputy Speaker Attorney Erin Tanyada. Manatiling nakatutok, magbabalik po ang Memo. And welcome back sa Memo. Kasama pa rin po natin ang ating kaibigan at siya ang pinakabihasa sa tagal po niya sa serbisyo publiko. How many years in public service? 30 taon po. 30 years. taon? Hindi ka pa Yes. pinapanganak, Kuya. Hindi pa. Hindi ba? 30 I started years. with Cory Aquino in 1986 Yes. after the EDSA Revolution. Ay, parang sabay tayo. I was 12 years old. Reporter na po ako noon. Okay, so the procedure when it comes, forthwith, as we were saying, forthwith is the day after, right away, upon Well, it's transmission. immediately, yes. Okay. Ngunit hindi sabihin, ibig sabihin ko rin na immediately bukas magtra-trial na dahil may proseso. Isang proseso, pagtanggap ng impeachment complaint, bubuuhin po, may formal na motion na bubuuhin ng husgado bilang impeachment court. Pangalawa, yan po may rules na i-adapt. Pangatlo, yun pong bigyan ng pagkakataong sumagot ang respondent doon sa impeachment complaint. Sasagutin ang dapat yung sinasabing unexplained wealth, yung sinasabing graft and corruption, yung sinasabing bribery, yung sinasabi na conduct and becoming of a public official. So reading of the charges po Just muna. correct. Opo, And opo then- hindi naman lahat. Basta bigyan siya ng kopya ng complaint. Tapos mula doon, sasagutin, bibigyan ng pagkakataong sumagot bago po mag-umpisa ang actual na paglilitis. Pero gaano katagal yun? Kasi nabanggit ni Senator Drilon sa kanyang libro Oh. bilang isa siyang veterano ng Bilib dalawang naman ako sa'yo, Willard. Nabasa mo talaga ang assigned libro. reading ko kagabi bago matulog. Itong libro niya, Okay. Being Frank. Being Ayan. Frank. Oo. And he's really Dahil, so frank. Veteran na kasi siya ng dalawang Yes. impeachment trial. Dalawang impeachment trial. Yes. Former President Yes, yes. Estrada, former Chief Justice Justice Corona. Corona, yes. At nabanggit niya sa libro ko rin na Senator Frank, hindi ba? Umabot din ng halos 1 buwan bago nagsimula ang trial Yes. after ma-impeach sina Erap at CJ Corona. Yan ang proseso. Dahil pinaghahandaan nila yung kanilang Yeah. depensa. Yes. And they can take, sorry po, they can take as long as they want? Hindi. Mayroon pong rules yan. Kung ilang araw na dapat sagutin
ang impeachment complaint. Hindi po pwedeng hanggang kung Kayo kailan. po ang nag-set ng 1 month? Yeah, approximate time. Pero may mga specific period for the answer. Ibig sabihin, kung ngayon natanggap mo yung complaint, magbilang ka ng 10 araw at dapat sagutin mo. So yun po, may mga these are set periods. Ang sinabi lang ng Supreme Court, kung kailan nyo umpisahan, yan po ay nasa diskresyon ng Senado. Okay, so yung 1 month was allowed, it was given. The 1 month is the approximate time that it will take para po makompleto ang preliminary processes. Halimbawa, yung pagsagot dahil sa, kung hindi ako nagkakamali sa rules, 10 days. Yung pag-adapt ng rules ng impeachment, mayroon din yan. So, yung 1 month po ay ang sinasabi natin, mga 1 buwan siguro bago pag-umpisa, ibig sabihin bago matawag yung isang testigo. Right. Pero hindi ibig sabihin na ang proseso ay nag-uumpisa lamang pag natawag mo yung testigo. Yung pagsagot, yung period ng answer, kasama po yan sa proseso. Kumbaga at the minimum, at least by June, sir, magsimula na ang trial. Sa akin, it's a reasonable prediction na sa Hunyo, mag-uumpisa na ang trial. Ayun. Pag trial, is it required na mag-attend si VP Sara? Ay, nasa kanya po yan. Kung ay hindi siya mag-attend nung dalawang impeachment trial kung saan ako inaupo bilang Senator Judge, hindi naman umarap si President Estrada noon at saka si Chief Justice Corona. Ay, hindi po sila humarap. Hindi po kailangan humarap. But they are represented by lawyers, by counsel. Pero nung huli, Senator Drilon, si CJ Corona, humarap at Ay, nadali niya yung sarili niya. Naging testigo siya Okay. ng sarili niya. So, yun po ay pribilehiyo. Ngunit nung panahon... Na-incriminate, ano? Sarili niya, na-incriminate niya ang sarili niya. Well, yan ang sabi yan ang konklusyon. Dahilan sa nahirapan siya magpaliwanag when he was confronted by bank records. Ganon din dito sa ganon din dito sa kaso ni Vice President Vice President Sara Duterte. Sara Duterte. Ngayon dinabas na yung mga tinatawag na ng Anti-Money Laundering Council, yung bank accounts, kung saan pinapakita ng Anti-Money Laundering Council na mayroong 3 bilyon yata or something like that na pumasok sa account ng Vice President at wala po sa kanyang statement of assets and liabilities. Walang report na kasama ito sa kanyang mga ari-arian. So yan po ay ground for cited by the impeachment complaint. So yan Okay. po ay lilitisin pagdating sa Senado. Opinion lang po, ang sabi ng iba, doon pa lang sa grave threats, threatening the life of the president, is enough grounds for impeachment. Do you agree? Na hindi na kailangan pumunta pa saan ba pumunta yung account na yan, yung perang yan, kanino pumunta? O winidraw naman daw, hindi naman binalik, etc., etc., etc. Noong panahon ni dating Pangulong Erap, Clarissa Ocampo pa lang tapos ng boxing eh. Di ba? Yan po ay sa opinion ng publiko. Ngunit hindi mo masabi dahilan sa kung sino man ang pagpapasya, kung mayroong impeachable grounds, yan po ang mga senator judges. So hindi po natin alam kung yan po ay sapat sa tingin nila at malalaman lang natin pag nagkaroon na ng judgment, ng decision. Doon naman sa kaso ni dating CJ Corona, yung SALN niya ang nakadali Tama sa po kanya. yan. Dahil Tama po hindi yan, accurately yun. nakadeclare ang kanyang mga Yung assets. SALN niya ang siyang let's say change the picture dahil nung umpisa makikita naman na medyo hirap ang prosecution sa mga cited grounds. Ngunit pagdating noong bank records, medyo nag-iba ang hangin at ang public opinion shifted against Corona. Kaya humarap siya at pinaliwanag. Dahil ganon din dito ngayon. Mayroong AMLC records na lumabas. Yung account, kaya ang isang importanteng piece of evidence, yung SALN, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth,
na kailangan i-file ng mga public Right, official. kasi hindi tugma sa... Hindi naka-report doon. Hindi naka-report Opo, doon. opo. Oo. Okay, sir. Can the prosecution cite former impeachments? Like for example, ito, ang nakitang ebidensya laban kay dating CJ Corona, ito ang nakitang mga ebidensya laban kay dating Pangulong Estrada. And it merited the impeachment. Pwede ho bang ma-cite yun? Pwede po bang, can they invoke? Yes, a precedent. Precedent? Precedent, opo. In fact, pwede rin hanggang sa yung ground ng Korte Suprema doon sa pagpapaalis kay Chief Justice Corona. Sasabihin, ayon sa Korte Suprema, ang hindi tama na salin or hindi ka nag-file ng salin ay isang basihan kung bakit hindi ka pwedeng manatili sa inyong pwesto. Kasi po sa korte, talagang you can invoke, di ba? Former Yes, decisions. you can also invoke it here because that is okay. a precedent. Wala pong problema yun. Parang, ewan ko No, but- Ayoko mag-prediction. Oo. Ano tingin Yes. niyo, sir, ang pinakamatibay na ground against the VP? Against? The Vice President? Ay, hindi ako sasagot doon. Yan po ay nasa sa mga senador upang sumagot. Ayaw niyang pahuli, Willard. Hindi ka No, nagtagumpay. in fairness, I don't want to influence the outcome by statements here. At nasa sa mga senators po yan kung ano ba ang kanilang tingin na dapat ay maging basehan sa kanilang desisyon. Okay, so it's going to be a back and forth between prosecution and defense. Gaano katagal po ang aabutin sa palagay ninyo? Depende po yan. Depende po kung gaano sa ebidensyang ihaharap ng parehong partido. Bibigyan ng pagkakataon ang Vice President Sara Duterte upang sagutin kung ano man ang ihain na ebidensya ng prosecution. So, depende kung gaano nila mapapabilis Yes. ang lahat ng yan. Okay. Kung aabot po sa Senado ang impeachment proceedings laban sa bise, ay may tatlong senaryo, tama po ba? Mako-convict siya or maa-acquit or pwede rin siyang mag-resign. So, what is the scenario if she resigns? Okay, magandang tanong yan. What is the scenario if she resigns? Ano ba ang mangyayari? Alam mo, Corina, sa batas, may dalawang parusa ang impeachment kung ikaw ay maging guilty. Unang-una, papaalisin ka sa iyong pwesto. At pangalawa, hindi ka na pwedeng pumasok sa gobyerno. So, number one, dismissal from office. Number two, perpetual disqualification from holding public office. Pag nag-resign si Vice, at ito'y theoretical lamang, ito po'y paliwanag. Pag nag-resign si Vice President Duterte, ang ibig sabihin, yung penalty na paalisin siya sa pwesto, maging academic kasi umalis na eh. Ngunit, debatable kung pwede pang ituloy ang impeachment trial para i-impose ang penalty of perpetual disqualification from holding public office. Pwedeng ituloy, ultimately it will reach the Supreme Court. Pwede bang ituloy ang impeachment trial para po malaman kung may basehan yung perpetual disqualification from holding I public was wondering office? about that. Sabi ko nga, matanggal siya sa pwesto, pero yung perpetual disqualification is a matter of law, I think, already. It's a matter of, matter of law, matter of penalty. and human right, yan oo. po ay, sa aking basa, ay aabot sa Korte Suprema. Dahil kung ako yung kampo ng Vice President Sara, takbo ako sa Korte Suprema at sabi ko, inaabuso ng Senado ang kanilang diskresyon. Abuse of discretion na hindi na pwedeng ipagpatuloy ang impeachment trial. I will repeat for emphasis, yan po ay isang bagay na wala pang desisyon ang Korte Suprema o yung impeachment court. Natigil doon ang impeachment trial nung panahon ni President Erap nung nag-walk out yung mga prosecutor dahil sa isang envelope kung inyong malaala. Opo. Kaya po,
hindi natuloy ang trial dahilan po sa nag-walk out ang mga prosecutors. Ayun pala yung nangyari doon. Yes. Oo. Pero dito, hindi natin alam kung maipagpatuloy ang impeachment trial pag nag-resign si Vice President. Hindi po natin alam. Pero Okay. on the other hand, Senator Frank, kung sakaling mahatulan siyang not guilty at makaligtas siya sa impeachment trial, do you think this will be part of the Vice President's comeback narrative and she will emerge stronger in politics? Certainly. If kung ang desisyon ng Senado ay wala siyang pagkakamali, walang basihan yung kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint, tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! Oh, okay. What a fearless forecast. Yes. Thank you very much. Always Thank you. frank. My pleasure. Oo. Thank you for Ano having bang me. We learned title? things. Thank you for being Ayan. frank. Thank you for Yan po ay being frank. 30 taon na aking panunungkulan sa gobyerno. Wala na akong ginagawa, sumulat ako ng libro. Ayun. Ay, nako, kailangan mabasa. Naunahan na tayo ni Willard, yung aming resident, Quago. Okay. Maraming salamat, Thank Senator you, Frank Corina. Drilon. Thank you, Willard. Thank you very much. At kasama po natin on the line naman, Attorney Erin Tanyada sa aming pagbabalik. Ito po ang memo